Hindi ko alam. Eh, yung Makinig ka! lalabas na Makinig ka! Makinig ka! Ha? Huwag mo kami lukuhin dito. Nagtanong sa kapatid mo na bakit kayo magbangka at hating gabi tayo lalayas dito? Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas? Makinig ka! Opo. Baka akala nyo kaya yung lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. Hindi Ha? po. Kami dito, hindi kami pwede bayaran, ha? Hindi. Ito ang Istorya Pinas. Nang gagalaiti sa galit si Senator Bato de la Rosa kay Sheila Go o Jang Mir na diumano kapatid ni Alice Go o Guwaping, matapos suminit ang ulo ni Senator de la Rosa dahil sa halos lahat ng tanong. Parang batang musmos itong si Sheila Go na puro walang alam, at sa farm din galing. Isiniwalat ni Sheila Go ang kanilang paglalayag gamit ang isang bangka, at pagkatapos diumano ng 4 na oras ay nagpalit naman ng isang barko para makarating sa Malaysia. Tama talaga ang hinala ng taong bayan na dumaan sa backdoor ng Pilipinas si Alice Go para makatakas sa ating bansa. At diumano, ayon pa sa mga nakalap na impormasyon ni Senator Risa Hontiveros, na nagbayad diumano ng 200 million pesos ang pamilya Go para makatakas si Alice Go at ang mga kapatid nito sa Pilipinas papuntang Malaysia. Ayon pa ni Sheila Go na meron isang babae na diumano ang naglalakad at nag-a-assist ng kanilang mga kailangan para makasakay at makaalis papuntang iba't ibang bansa. Oh my God, grabe to. Ito na ba talaga ang Pilipinas? Pag may pera ba talaga ay matatakasan lang ng mga mayayaman? Saan na ba ngayon sa mga oras na to si Alice Go? Kaya dahil sa kontrobersyang ito, ito ang mga naging komento ng ating madlang netizen. Hay, at least nalaman kung paano nakalabas ng bansa sila Alice Go, Sheila Go at Wesley Go. Yun lang, mag-discrepancy sa mga dates. Oh well, the rest was absurd. Gasgas na gasgas ang statement na hindi ko po alam. Kaya pinagtatawanan lang tayo ng ibang bansa, lalo na ng mga kriminal, dahil madaling makapasok at makalabas ng bansa na walang kahirap-hirap. Kakapagod din magsalita ng hindi ko po alam, hanggang matapos yung hearing lahat ng sagot ni Sheila at ng mga attorney di nila alam. Tagal ko nang naririnig yung backdoor na yan, hanggang ngayon wala pa ring solusyon. Bilis reaksyon nyo sa kalsada, kahit hindi pa sira inaayos na, pero pag ganyan hindi na pagtutuunan ng pansin. Sheila, Pa, totoo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo alam na ang purpose bakit kayo umalis? Sinabi mo lang na malungkot lang si Opo. Alice kaya alis kayo? kapatid ko eh. Oh, so Sumama hindi mo ako alam na talaga. maglayas na pala kayo? Hindi po. Ha? Hindi po. Sigurado ka? Yes. Tapos, Sigurado po ako. Hindi mo sa tinanong bakit tayo sakay na bangka papuntang Malaysia na may eroplano naman? Una, hindi siya sabi sa akin na Ha? punta Malaysia. Oh, Ang sabi lang siya sa akin, samahan ko siya. May pupuntahan lang. tapos hindi ka nagtanong bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, Yun. lipat ng malaki. Doon sa, naduda na ako eh. Nandun na ako eh. Ha? Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita, Po. hindi man kita sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry po. Wag mo kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi Ah. yung una Baka talaga akala po, mo kung ano yung ginagawa ni Alice Go sa hindi committee po. na ito, kaya mong gawin din. Pasensya na Ha? po pag may mani ako na Pasensya. sagutin. Kasi sa You totoo are lang po, lying. una talaga, hindi ko alam. Eh, yung Makinig ka, lalabas na makinig ka. Makinig ka. Ha? Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi po, Ha? Niluluko mo kami. hindi po. Klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na bakit kayo magbangka at hating gabi tayo lalayas dito. Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas? Oo. Tell it to the Marines. Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi I will po. not move for your contempt. I will not Hindi move for po. you Hindi for you to po be cited in ako contempt. niluluko. Ako lang nagpalabas lang ako ng hinalakit ko dahil parang niluluko mo kami dito sa Hindi committee. po. Ha? Hindi po. I'm not asking your answer. I'm just stating the facts. Ha? Yun lang.
Baka akala nyo kaya nyo Ay, lukuhin. hindi po. Makinig ka. Opo. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. Ay, hindi po. Ha? Kami dito, hindi kami pwede bayaran, ha? Hindi po, hindi po. Walang pwede magbayad kahit na milyon-milyon yung pera ninyong mga Chinese kayo. Walang makabayad sa amin dito. Kaya huwag mo kami lukuhin. Attorney Galicia, Yes, Your Honor. ako, just to set the record straight, Madam Chair. Klarong-klaro, Madam Chair, sa pandinig ko, kahit na yung tenga ko ay sira na ito sa kakaputok ng baril, dinig na dinig ko sinabi na Attorney Galicia kanina na tinawagan siya ng certain Alan. Tapos ngayon, nung sinabi na niya ngayon na dinay na niya na hindi niya alam yung last name ng Alan na tumawag sa kanya, nagbago ng statement niya na ang tumawag doon sa kanya, sekretary niya. Hindi ba halata, attorney, na umiiwas ka? Dahil kung si Alan ang tumawag sa iyo, sigurado yan, Alan de la Cruz. Lalabas yan sa cellphone mo eh. Hindi ka man magpunbok ng first name lang, may last name yan, Alan de la Cruz. Ngayon, nung tinanong ka kung anong family name ni Alan, nagbago na istorya mo. Sabi mo na, nagtawag sa iyo yung sekretary mo. Dinig na dinig ko ito, kahit na i-playback natin yung recordings dito. Sinabi mo kanina, kay yung tanong ni Senator Joel o ni Senator Risa, na may tumawag sa iyo, Alan, huwag tayong maglukuhan dito dahil nakakahiya na, puro tayo lukuhan dito. Ayusin natin ito. Attorney, you are facing a committee na nag-imbestiga. So, are you holding on to your next second statement na hindi si Alan tumawag sa iyo? Opo, Ipe-play ko yung recording dito. hindi po talaga, Senator. In fact po, Pero sinabi mo kanina na si Alan ang tumawag sa iyo. hindi po talaga siya tumawag sa akin. Musik, Madam Chair, baka pwede natin Yes, ipagpawan. Kung Senator baka Trump. lalabas ako ang nagsinungaling dito Ay, kahit hindi na naman po. may kabingihan na ako. Comsec, para lang mapalagay ang loob naming lahat, no? Paki-provide sa amin yung portion na yun ng transcript. Yes, kung ano ang sinabi ni Attorney Galicia tungkol dun sa pagtawag nung Alan sa kanya. At saka, if I may interject, Sendore, Attorney Galicia, kanina nabanggit ko, no, importanteng malaman, ano yung sinasabi mong karelihiyon? Kasi para sa akin, matter of fact lamang yun. And may information ako na pinag-uusapan na rin naman sa social media. So, mahalaga talagang itanong para hindi na pag-isipan pa o pag-usapan pa. Tsaka hindi naman ibig sabihin na endorse ng ninumang mga religious groups natin dahil iba't iba tayong relihiyon ang kung ano-anong mga gawain. O yung iba, oo. So it's just a matter of fact. Kaya pending question ko pa rin sa inyo ngayon, yun, Attorney Galicia, yung sinabi nyong karelihiyon, ano bang relihiyon iyan? And dagdag, ano nga ba yung apelyido ng Alan? Tulad din ng tinatanong ni Sendoroy. And pati ano bang telephone number nila? Senator, hindi ko nga po talaga alam ang apelyido po nung Alan. At wala po naman akong phone number niya. At ang tumawag po talaga sa akin ay ang sekretarya ko. Kung nagkamali man po Iniintay ako, namin yung sige transcript po, sige niyan. po. In fact You po, were saying, kung nagkamali man kayo, kung nagkamali man po ako siguro kanina sa pagsasalita kasi nakaka-tense po kasi yung nandito ako at nagsasalita sa harap ninyo. mas Hindi matitense po ako, kasi- attorney, kung hindi nyo sasabihin lahat ng totoong sagot sa aming mga tanong. Opo, pero hindi po ako nagsisinungaling. So ano nga po ba yung, sabi nyo, magka-relihiyon kayo nung Alan. So ano ba yung relihiyon nyo na sinasabi nyo? Ah, Or kung gusto nyong isulat na lang sa chair and then isasabihin ko sa mga kasamahan ko or babasahin ko ba? I mean, ako, katoliko ako. Pag ako nagkasalanan or kung gumawa ako ng krimen, hindi yun sinasang-ayunan ng simbahan at Santo Papa.
Madam Chair, Yes, Sendoroy. just for the record, basta sigurado ka, attorney, hindi Kingdom of Jesus Christ, ha? Ay, Hindi kay Buloy. hindi po. Okay. Yun pala. And in fact, Sendoroy, exactly, kahit lahat ng KOJC, hindi ko nilalahat. Madam Chair, Sen, may I Joel, just before pound we on what continue. you are saying? Kasi Attorney Galicia, baka kasi akalain ng lahat, kahit banggitin na po, lalo ngayon na parang nagkaroon ng lal bago banggitin yung relihiyon, wala akong kinalaman yung relihiyon na sa anumang gagawin po natin dahil sariling desisyon po natin yon. Ngayon, pag hindi nyo po sinabi rin, yun ang magiging dating kasi sa taong bayan na parang pag ganito yung relihiyon, ganito yung gagawin. Hindi po ganon. Kaya paulit-ulit po nating sinasabi yun, walang kinalaman ng anumang paniniwala o relihiyon dito dahil sa huli, ang bawat desisyon na gagawin natin, the decision we make dictates the life we live. So, yun po yun, no? Tayo yung nagdidesisyon sa bawat desisyon natin. Walang kinalaman yung relihiyon. Salamat, Madam Chair. salamat, Sen Joel. Attorney Galicia, familiar po ba kayo sa Diaryo Arangkada? May Opo. role ba kayo doon? Meron po. Okay, so familiar. Ano pong role nyo doon sa Diaryo Ako po Arangkada? yung publisher nun. Okay, publisher. So, parte po talaga kayo sa Diaryo. So, bakit yung sinasabi na di kayo updated sa balita? Hindi ba, Arangkada, dapat up to date? Oo. Hindi ba kino-cover ng Diaryo Arangkada itong mga pagdinig namin tungkol kay Alice In-expect Guo? ko na po na yun po ay sasabihin po ninyo. Yes. Pero sabi ko nga po sa inyo, I'm just trying to be truthful po sa pagsasalita ko dito. Pero sa totoo lang po, hindi ko po talaga alam na may warrant of arrest siya. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin, pero yun po ang totoo. Well, mahirap po sa publisher ng Diaryo Arangkada. Kung Diaryo Atrasado, maniniwala ako na hindi nyo alam na may warrant of arrest po sila. Attorney, lumaki daw si Alice Guo sa farm at nakatira sa Tarlac. Bakit kaya sa Bulacan pa po siya nagpanotaryo? Yan po. Alam ko po, tatanungin nyo rin po yan at ang sagot ko po ay hindi ko po alam. Sa lahat naman ng notaryo sa Bulacan, bakit kayo pa po ang pinili niya? No? Hindi ko rin po masasagot. Kung personal Tinanong nyo ba siya kung sino nag-rekomenda sa kanya sa inyo para maging notaryo niya? wala po akong natanong na ganun eh. Ang sabi niya lang po sa akin, alis na lang po, salamat po attorney at wala na pong gustong tumulong sa akin. Parang, I wish that were true, pero hindi totoo eh. Mukhang maraming tumutulong na makatakas at kung ano-ano pa, makagawa ng mga akusasyon laban sa kanya na di umano ay kanyang ginawa at dahan-dahan ay nagsasurface po kami ng mga ebidensya dito sa aming mga pagdinig. So, sinasabi niyo po lahat ito coincidence lang na dinami-dami ng mga abogado at notaryo sa Pilipinas na kayo ang napili ni Alice Guo na maging notaryo sa kanya. Siguro po, Senator. Madam Chair, Yes, sir. hindi ko Senator kaya Wells. dahil Attorney Galicia, dahil alam ni Alice Guo na magnonotaryo kayo sa kanya kahit hindi nyo siya kilala, magnonotaryo kayo sa kanya na subscribe and sworn before me kahit hindi siya nakaharap, kaya po siya lumapit sa inyo. Hindi ko kaya ganon? Hindi ko po yan alam, Senator. Pero siguro yun po yung dahilan. Ako, naniniwala po ako, yun po yung dahilan. Kasi sabi nyo kanina, hindi nyo po siya kilala, pero kung hindi nyo po kilala, di dapat mas lalo kayong naging mas maingat dahil gusto nyong malaman yung katotohanan dahil hindi nyo po siya kilala. But then again, hindi nyo po siya pinababa, nasa sasakyan po siya, hindi nyo po siya pinasumpa, hindi nyo po siya pinaglag doon sa inyong logbook at binigyan nyo siya ng special treatment, kumbaga attorney. Kaya para sabihin po na usual lang po, hindi po usual yung nangyari po dahil hindi nyo po ginagawa ito lagi-lagi doon po sa inyong opisina. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen Joel. At Attorney Galicia, may isa pang bagay na may misteryosohan ako tungkol sa pagpapanotaryong ito. Ayon sa isang interview sa isang opisyal, sinabi mo na hindi nyo siningil si Alice Guo para sa ibinigay nyong serbisyo. Ano po yung dahilan na inilibre nyo siya? Hindi ko po siya intentional na nilibre. Hindi ko na lang ho siya talaga nasingil.
Paano po nangyayari yun? Naku sir, ang mga abogado, mga profesional, masinop, 'di ba? Ayan, may mga nagwo-walk out na po at hindi na nakakayanan. Paano po nangyari na nalibre po ninyo siya? Meron po bang sumagot na sa pagbayad sa pagpapanotaryo? Wala naman pong bayad talaga. Wala. Paano po magsusurvive ang bawat firm or opisina ng mga abogado o notaryo kung hindi po masinop, no? Kahit sa ganitong Marami mga marami bagay. po ako actually nanonotaryong wala namang bayad. Okay, pero dito kami pinaka-interesado sa taong ito na ninotaryohan nyo ang mga dokumento na hindi nyo pinasumpa, hindi nyo pinapirma sa notarial book, hindi nyo pinababa sa kanyang sasakyan para umakyat sa opisina nyo at nalibre nyo pa sa huli. At inuulit ko po, Attorney Galicia, yung hiling ni Sen. Grace, hinihiling na rin po ng chair, paki-submit in writing kahit sa COMSEC namin yung inyong sinasabing relihiyon na magkarelihiyon kayo ni Alan. Tungkol pa rin sa notarization ni Attorney Galicia, Yusek T, ano po yung mga epekto nitong parang irregular na notarization sa mga filings ni Alice Go? Ang interest ko dyan, ibig sabihin ba mas bibilis ang pag-andar ng mga kaso? May hearing po tayo mamayang hapon para sa preliminary investigation. 2 p.m. ang schedule. Isa sa mga pag-uusapan na doon sa hearing na to ay ang status ng motion to reopen case with motion to admit counter affidavit ni Alice Guo. Ipapaubayan na lang namin sa prosecution panel kung ano magiging pasya nila dito. Pero para sa akin, matimbang tong mga nabunyag dito ngayon, ano, na may problema tayo sa pagnotaryo ng counter affidavit ni Alice Guo, at bukod doon galing sa kapatid niya mismo na kasama si Mayor Alice na lumabas ng bansa. Salamat, Yusek T. Nako, 2:00 pala yun. I hope hindi nyo kailangang puntahan yon kasi okay, malapit na po kayong mahuli kung sakali. Sige, bago yung mga tanong naman para kay Attorney David, isang follow-up question kina Director Casio ng PAOK, kaugnay nung ipinakita natin kanina kay Miss Sheila na passport saka stamps. Na-confirm nyo po ba ng PAOK na sina Alice at Sheila Guo ay talagang pumasok sa Kuala Lumpur noong July 18 mula sa Denpasar? Kasi ang tatak dun sa passport niya ay Sabah. So paano posibleng nasa dalawang parehong lugar sila sa Malaysia, KL at saka Sabah sa parehong araw na July 18? I am also caught unaware as to how that happened, Madam Chair. In fact, when you showed the picture, I had to confirm with my counterparts in Malaysia, and they stand by their statement that she was in Kuala Lumpur, July 18, 12:10 or thereabouts in the morning, coming from Denpasar, Bali. So, ayon sa Malaysian Immigration Authorities, 12:10 ng madaling araw, nasa KL. I am not quite sure about the specific time, but she arrived in Kuala Lumpur from Denpasar, Bali, early morning of 18. Early morning of 18 from Denpasar, Bali. And yung stamp nung pagdating niya di umano sa Sabah ay ibang oras? I was not able to take a look at the document, Madam Chair. Okay. But then again, my colleague, my counterpart in Malaysia is insisting that she presented herself in Kuala Lumpur, July 18. Okay, so kailangan nating at least dalawang bagay, siguruhin anong oras siya di umano dumating sa Sabah. And pangalawa, kung parehong oras na nasa KL siya or masyadong magkalapit na oras, bukod sa pagtatanong kanina sa NBI kung may doppelganger or look-alike si Alice Go, don't tell me, itatanungin pa natin kung may look-alike o doppelganger si Miss Sheila. So, mga tanong naman kay Attorney David. Attorney, sa mga statements nyo sa media, binanggit nyo na nag-exchange kayo ng mga recent calls at maraming recent calls kay Alice Guo. Saan po kayo nagtatawagan? Sa internet, iba-iba. Sa internet. So, pero sa mga internet calls iyon, may area code po ba na number ng ginagamit niya? Wala po eh. Wala. So, hindi ko maitatanong kung mula sa Pilipinas ba siya tumatawag na
plus 63 ang Wala. ang country code. Merong ibang identifying numbers po ba dun sa internet calls nila sa inyo? Pwede mo ba-check para sigurado? Paki-check. Actually, it's good you ask that kasi itatanong ko talaga kung una sino ang provider, Globe Smart dito, sino po ba ang internet service provider dun sa internet calls nyo ni Mayor Alice? Yeah, yes, Wala naman, Sen. wala pong number. Walang identifying numbers. Sinong ISP nyo para dun sa internet Ano po calls? yung ISP? Internet service provider. Sinong internet service provider ninyo sa Ako calls po, na yun? Globe ho ako eh. Globe po Oo, kayo. oo. Alright. At may proof po kayo sa mga alleged calls na ito at handa ba kayong isubmit yung mga calls na ito sa komite? The alleged number of course will be treated Gusto ko rin po, confidentiality. pero meron po kasi akong lawyer-client privilege. Mm. At I hope you understand ho na may oath po ako to maintain the whatever information na binigay sa akin. Okay, anong app ang gamit ninyo? Dito sa internet calls na ito. Ako po, meron po akong Telegram, Mhm. Signal, Viber, Messenger, WhatsApp, WeChat. Marami ho. Lahat. Aha. So, alin ang ginagamit nyo ni Mayor Alice sa pagtatawagan ninyo recently? Paiba-iba ho. Dati ho, Viber. Okay. Noong una ho, before, when we were still attending the Senate hearing, we were using the regular Globe number. Yes. And then we shifted to Viber and then Signal. And lately, we were using the WeChat. Okay. So, yes, bago ako magpatuloy, Sen Grace. Actually, Madam Chair, yung precautionary hold departure order, no? Kasi meron naman talagang warrant of arrest na. Tapos may pag-uusap din ng DOJ na magkakaroon ng precautionary hold departure order. Pero bakit hindi yon na-file? Bakit, di ba? So, yung ating mga pantalan, yung ating mga airports, wala talagang hold departure, di ba? Yusek T, please. Tama yon, di po nag-apply ng PHDO ang mga fiscal natin. Ngunit may ILBO naman na in-issue na si Secretary Remulla sa Bureau of Immigration. Para sa amin, yung ILBO, pag ipagsama ito dun sa outstanding warrant of arrest ni Mayor Guo at pati na din dun sa pangangailangan niya ng travel authority bago makalabas ng bansa bilang isang public official ay sapat na, no? Parang ang sinabi sa akin ng mga naghahawak na fiscal na as a matter of strategy, di na muna nila sinalang yung PHDO. So, meron naman lookout bulletin, di ba? So, meron yun po. ang meron. Meron po. So, are the immigration officials, were they briefed na this is a person of interest? At saka, you're right, government official, hinihingan talaga tayo ng authority to travel. And she's popular enough. Now, my question is, barko pala, bangka yata yung ginamit, di ba? So, nasa jurisdiction yan ng Marina, ng Coast Guard, ng Philippine Coast Guard. Paano ba pag sa Philippine Coast Guard? Kasi I understand we have like one of the longest coastlines in the world, di ba? So it's really difficult to watch. Pero, so paano yun? Pagka umaalis sila, wala ba nag-check? Di ba? Nagre-report yan? Kung pumunta sa isang resort, may I have a response from the PCG? Vice Admiral Punsalan. Thank you, Madam Chair, Your Honor. Totoo po yun na there's a degree of difficulty. But what I wish to emphasize is may phases po kasi in such a case. And one is the gathering of information regarding certain persons of interests. We were finding out among our troops on the ground, and amongst the people that we were able to contact, yung alert notice po, in fact, I remember na side po kanina, AFP was provided, but our records show that the Coast Guard was not informed of this alert. Teka, saan ba sila sumakay ng bangka? Anong lugar? Sa Zambales? Ay, hindi pa po, ma'am, at it has not been established. So saan? Sheila, saan kayo sumakay ng bangka? Anong lugar? Hindi ko po alam eh.
Ha? Yung lugar, hindi ko alam. Okay, galing kang Bulacan, di ba? Hindi, saan ka ba nakatira? Sa farm galing. Hindi, saan? Sa farm? Opo. Anong farm nga? Saan? Sa Banban po. Sa Bamban ka nakatira. So, sumakay kayo ng kotse para Van, opo. the van papunta dun sa sasakyan nyo na bangka. Opo. So, saan yun? Hindi ko alam kung saan yung lugar. Basta sumakay ka lang. Opo. Mga ilang oras galing sa Bamban? Hindi ko sure oras. Siguro mga 3, 4 o mas ano pa, hindi ko masabi Ilan talaga kayo kasi na hindi ko nakasakay? matandaan. Ilan kayo nakasakay sa bangka? 3 po kami. 3. Gaano katagal yung ano nyo? Pagbiyahe? Siguro may 4 o 5 oras. Sa gabi ito? Sa gabi, bago kami magpalit ng Hindi ba nakakatakot? malaki. Hindi kayo natakot? Nakakatakot. So, I mean, obviously, kakaiba yung pagbabiyahe mo. Hindi ganun ka lakas ang tiwala mo sa ate mo na Opo. sa kapatid mo na hindi mo man lang tinanong. Okay, well, that's all, Madam Chair. Salamat, Sen. Grace. So lastly, Attorney David, on your oath as a lawyer, are you able to assure this committee na yung conduct nyo sa kasong ito ay consistent dun sa CPRA? Opo, yes, Your Honors, because, I am one with the committee to ferret out the truth. Because I am always telling her that we have to face this legal process together. Because for me, I believe in the merit of her defense. But if she will not be participating before the proper forum, the DOJ, the courts, there's no way that I can effectively defend her. That's why I was always persuading her to submit herself to the jurisdiction of the court. It has always been my practice, Your Honor, to request the clients or to implore from them to always tell the truth. Because, Your Honor, I always believe in the truth. Because there is a divine there, supreme being that who knows what's happening. And if we tell a lie, there will be repercussion for that. Salamat, Attorney David. Hari nawa, kahit medyo late in the day, mapakinggan pa kayo ng inyong kliyente. And lastly, kay Attorney Galicia, tanungin ko sa inyo yung parehong tanong kay Attorney David. On your oath as a lawyer, pwede nyo bang i-assure ang committee ito na yung conduct nyo sa kasong ito ay consistent dun sa CPRA? Opo naman. Wala po akong intensyong mag-violate. Salamat, Attorney Galicia. Meron lang akong ilang kaunting huling tanong sa NBI at sa BI, and then to turn over ko na kay Sen. Sherwin yung floor. Actually, isang topic na lang ito sa NBI kay Director Santiago. Sir, nung nasa custody na po sina Sheila Guo at saka Kasili Inawa. Mike, sir. Yes, sir. Yung dalawa ho, ay ina-price agad namin sila ng Miranda rights nila dahil nga we are intending to arrest her and charge her of several offenses. Okay. So, pagkagaling po ng in-inquest po muna sila sa immigration for immigration violations. And then after the inquest sa immigration, they were turned over to us sa NBI at nag-umpisa na po kami ng processing ng kanilang papeles. Opo. Paano po yung processing ng papeles niyan? Ano yung anong mga ginawa sa kanilang dalawa? Ay nga po, in-appraise namin sila ng kanilang rights. constitutional right, tapos kinuna namin siya ng personal data including fingerprinting and medical examination. Okay. Tapos po, ayun nga ho, nag-umpisa na kami na impormahan sila na they were being charged kay si Cassandra po